It is 4 p.m. We're bringing developing news to the stories behind the headlines. This is Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Monday, January 12. Public Works Secretary Vince Dizon says the agency will scrap the parametric formula used to allocate district-level funds following the flood control corruption scandal. Dizon says the new system will fund projects based on needs and proper planning, not on lawmaker endorsements. The DPWH will roll out the revised formula in the coming weeks. Meantime, Dizon says he will testify on January 20 at the Sandigan Bayan trial of the 289 million peso flood control project linked to fugitive ex-lawmaker Zaldico. So far, assets worth 20.3 billion pesos have been frozen in connection with the flood control scandal. Senate President Pro Tempore Ping Lacson flags 2.5 billion pesos in Senator Amy Marcos's supposed allocables in the 2025 National Expenditure Program. He questioned the presidential sister's criticism of alleged pork in the 2026 budget, saying she had similar allocations last year and raised no objection while she was a BICAM member. Senator Marcos, however, dismissed Lacson's allegations, saying the items were merely a wish list submitted to the DPWH Central Office and were never funded. She says all opposition senators' budget items were tagged for later release and that none, including hers, received any funds. Senator Ping Lacson says the next Senate Blue Ribbon Committee hearing on the flood control controversy will be on January 19. He warns former public works officials that recanting their sworn statements could lead to perjury charges with penalties of up to 12 years in prison, a ₱1 million fine, and perpetual disqualification. Lacson's statement comes on the heels of reports that dismissed public works engineers Bryce Hernandez and Henry Alcantara of Bulacan 1st District have recanted their statements after their application to the Witness Protection Program was allegedly rejected. The committee will subpoena previously invited resource persons who failed to appear, including Public Works Secretary Manuel Bonoan, DepEd ex-Undersecretary Tigib Olivar, businessman Maynard Ngu, and former Congressman Zaldico. And a recent Pulse Asia survey shows the media is the most trusted institution to address corruption in flood control projects. 54% of Filipino adults say they trust the media, while 47% trust civil society and NGOs. 48 and 59% say they do not trust the President or the DPWH, respectively, while many are undecided about the House, Ombudsman, and Independent Commission for Infrastructure. Opinion in the Senate is mixed. The December 12 to 15 poll was conducted with 1,200 adult respondents with minus 2.8% margin of error at 95% confidence level. And joining us today, busy sa kanyang telepono, biglang binitawan tuloy. Happy Monday! Kumusta ka naman dyan, Happy Tito Monday! Ronald? Slow day. Slow day. Actually, maraming story ngayon eh. Ayun nga lang, hindi natin ang hirap i-develop. Among them, yung, the reports that Bryce Hernandez and Henry Alcantara may be recanting. We're still trying to confirm that. Pero last week pa yun eh. The reports. Oo. But yeah, it's to be confirmed eh. Kasi if it is confirmed, then may marami repercussions yan. Also, yung kay Colonel Mongao na for follow-up din yun. So, yun, among other things. Tanong natin sa ating Philippine Star Editor-in-Chief, si Ami Pamintuan, kung siya naman ay may iba pang tinututukan. Ami! Hi! Happy Monday, everybody! Happy Monday! Wala nga, slow nga. Ha? Sabi, tinitingnan lang namin yung mga away-away ng mga no? Sabi ni Amy, hair pulling daw yon sila ni Ping Lacson. Yeah. Sino nagregalo niya suot mo, Ami? Bakit? May, Ano to Color of the year may umihirit eh. White? Color of the year. Cloud Dancer. Sabi ng Pantone. Ano? Cloud Dancer? Cloud Dancer. Wow. Di Ang ko bata alam. ako, tawag namin dito, white. Oo, white lang yan. White. Naging off-white. Ngayon, Cloud Dancer na. Cloud Dancer. Color of the year. Hindi. Okay. Ami, ano natutukan nyo? What are you Yun na nga. pursuing? Yung Pulse Asia, hindi mo binanggit.
fewer people see accountability in flood control. Fewer Filipinos. Yun. Well, iba yung Saka angulo syempre, lang tinitingnan natin yung trip papunta sa Middle East. One-day trip ni President Marcos and syempre yung bagong caretaker team, yung bagong little president, si Ralph Recto, and yung DAR, as usual, Oh, si how could we forget? Australia, and For the first time. DSWD chief si Rex First Gatchalian. time. First time na siya ay kasama sa caretaker. Si Gatchalian. Si Rex Gatchalian. Caretaker. So Rex that means that Gatchalian. he's in the inner circle, I suppose. Hindi ko kasi alam kung nasaan yung circle eh. Saan yung inner at saka outer. But you know, Saka medyo medyo klinaro ng Malacanang. Di ba tinatanong natin last week kay Claire Castro, nagiba na ba yung ihip ng hangin ni President Marcos doon sa impeachment? Ngayon, nilinaw niya, oo nga. Last week, yung posisyon nila, kung sino yung accountable, must be held accountable like in flood control, di ba? Ngayon, yan. Will no longer oppose attempts to impeach. will the no president. longer oppose attempts to impeach. Okay, Nawala nawala si ka. Ami. Pero Ami, Kasi yung practically, mas mahirap ngayon ang impeachment dahil doon sa rules ni Oo nga. Marvic Leonen, dahil pababa yung approval ratings ng presidente, dahil hindi ganun karami ang goodies na pwedeng ipamigay sa mga congressmen. Goodies talaga. Hindi ko naman sinasabi na may goodies tong previous impeachment, no? At ikaapat, mas malapit na sa next presidential election kung saan frontliner si Sara Duterte. Hindi ko sinasabi hindi matutuloy. Sinasabi ko lang na mas mahirap ngayon kumpara a year ago. Pero kahit mahirap, hindi lang si BP Sara ang mai-impeach daw. Kumakalat pa rin yung chismis, no, na baka pati si BBM. Pero mas Over the budget naman. pero Ewan ko actually, ikaw, makichismis ako sa'yo, Ronald. actually, mas May ano ba mahirap. yun? May traction ba yun? Medyo for now, wala eh. Dahil may 2.5 years pa rin yung presidente. Siyempre, mag-iingat naman yung mga kongresista na i-impeach siya. Di ba? Kahit hindi election year like last February. Last February kasi mas compelling eh sa mga kongresista dahil election year eh. Di ba? Ngayon, tingin ko ay may hirapan yung impeachment laban sa presidente. Not necessarily na walang magpa-file. Oh, madali mag-file eh. Pero with the new At may rules sa mag-endorse, impeachment, diba? Sigurado may mag-endorse niyan. yes. But with the new rules of impeachment, kahit sabihin pa na technically hindi pa approve yung rules na yon dahil hindi pa sumasagot ang Supreme Court dun sa motion for reconsideration, ang sabi ng halos lahat ng lawyers na kausap ko, walang kokontra dun sa decision ng Supreme Court. Kahit technically, hindi pa siya tapos. Pero kung mahirap nga yung impeachment na yan, di mahirap din yung kay BP Sara. Yes. Yun yung sinabi ko kanina, na mas mahirap. Dahil nga, palapit na sa 2028, at for now, frontliner pa rin si Vice President Sara for 2028. No? At saka, yung approval rating ng presidente bumababa, kaya mababawasan at the very least. Pero siyempre, hindi natin sigurado dahil 30% lang naman yung kailangan eh. No? Pero yung 30% na yan, hindi na pwede yung in the past impeachment kay ERAP, kay Corona, no, kay Sara. Hindi na yung Madalian simpleng- lang ganun. Oo. Parang ginawa ni Villar. Dahil sa bagong rules, 7 yata yung bagong rules na yon, kinakailangan humarap yung akusado. Aba, parang korte na yung Congress, no? Trabaho lang naman nila mag-impeach. Ikalawa, dapat nauunawaan ng bawat isang kongresista. How do you prove nga, that? yan ang mahirap. How do you prove that? Baka may cognitive exams, no? Baka may exam, baka may exam. sila. Kalokohan talaga yung anong yun, Nakakatawa Kailan ba yun, eh. lalabas kailan ba ilalabas yung sagot dun sa MR? Kailangan lumabas na yun eh. Oo, pero sabi nga nila, Sa Supreme Court eh. sabi kasi nila, when the Supreme Court makes a mistake, the mistake becomes law. Pwede naman nilang i-reverse yung mistake nila. Sana. Sana. Okay. Pero very rare na yung unanimous decision nila ay nare-reverse. Very rare. No?
Dapat nga ma-impeach sila dahil dyan sa desisyon na yan eh. Ayan, Ako, si We just amended the Si Ami Constitution. talaga. Si Ami Pamintuan po Hindi, yun. you're amending Hindi the po wala pong Constitution. kanyalaman doon. Exactly. Actually, impeachable yung ginawa nila. Diba? Pero hindi ko Impeachable yun, That's hindi ko against the ipopropose pa. Constitution. Ayan natin si Ami na lang. Oo. Ami, obserba ka na namin. Baka makuha siya indirect contempt. Katulad na nangyari kay Hidarian. But mind you, si Kiko Barzaga last month had already announced that he was going to file an impeachment complaint against BBM. Hanggang kailan ba yung kanyang suspension? Pero kung si Barsaga kasi ang 2 magpa-file, months. duda ko kung, Hindi pwedeng kung marami mag-endorse. Kung si Barsaga, di ba? Kaya Yun nga, madali na mag-file eh. Madali mag-file, oh. Any of the Kahit- 312 kahit- members of Congress can Hindi. file and Kahit endorse. hindi ka congressman, Yeah, pwede ka or endorse, mag-file. yeah. Oo, endorsement, congressman. Pero yung filing, hindi. You just need to get the saka you're congressman to taking a endorse it. chance kapag mahina ang final mo, it could actually inoculate the person you're trying to impeach eh. Oo. Kasi pag tinapon yan, ongoing na yung 1-year ban. Oo. Inoculated na siya for 1 year. Yes, Kung kaya- mahina yung ifa-file na complaint. Oo, kaya kung ako yung presidente, babayaran ko na lang si Barsaga na mag-file para nga. ma-inoculate Oo ako. nga. Joke yun, joke. Di ba nung panahon ni nung panahon ni GMA yun yung chismis. Oo, kay na taon-taon, kay, pag-umpisa ng taon, mag-file na ng mahina para tapos na yung abogado, problema. yung Ilocano abogado, yung file every year ng impeachment complaint Ah. against Lozano? Para si Oliver Lozano. ma-immunize. Oliver Lozano. Ah. Para ma-immunize. Di ba yun ang sinasabi nila? Sinasadya yan para ma-immunize. Although also Bok, there was a Supreme Court decision later on which stated na an impeachment complaint is only considered to have been initiated after it was referred to the Justice Committee. Actually, nakasama Di ba yan ang pinag-uusapan ngayon? nakasama Yan ang sa issue discussion ngayon dyan yun sa eh. bago. Nakasama sa discussion yun dito sa controversy, dito sa last impeachment. Oh, yan. Yan, wala pa tayong yung final. After MR, tapos na. Isang MR lang naman yan. Anong balita sa revamp? Ami, ano bang naamoy mo? Wala eh. Ano namoy mo? As Ikaw? of today, wala. As of today, sabi nga ni Claire Castro, hindi natin malaman na wala na naman ako. As of today, di ba? Oo. Teka, ito si Ronald. Ano namoy mo? Hindi, ang naamoy ko, Lucky 9 eh. Unlucky 9. So, tuloy pa rin ng Unlucky 9. Unlucky 9, yun ang naamoy ko. Pero inuulit ko nga, until it happens, no, it didn't happen. Paano, nung after ng midterm election, nagsabi rin yung presidente ng revamp eh. Naging review pala. So, until ginawa ng presidente, hindi niya ginawa. Although very persistent yung chismis na magkakaroon ng revamp. Dahil nauna na nga eh, yung ES at saka yung budget secretary, di ba, natanggal na. Dahil na-link dito sa Senate expose sa Blue Ribbon. So, this week? Buong linggo, araw-araw, di ba? Oo. Last week, halos araw-araw may mga denial eh. Oh, si Kwan. Si Angara. Angara at saka si Herbosa. And Herbosa. Nag-deny Oo. na sila. Oh. Pero si Bono Andy kasi ngayon. at saka si Bersami nag-deny din eh. Na sila ay Oo nga, hindi nila alam. Wala kang narinig na Tingnan natin. timetable na bago. Dapat nga last week ang narinig ko eh. Hindi naman nangyari. So, anong sabihin nun? Sabihin nun, This week. Sa level pa rin yan ng rumor, ng As of chismis, today. as of today. Until it happens. Yan po ang ating, Yeah. ang ating political insider. Baka political rumor monger. It's a rumor until I it prefer happens. to call you our resident political insider. Buti pa yung intro kanina ni Gretchen Ho. Anong intro niya? Anong intro niya? Basta ko, ano. Nanliit ako eh. Talaga? O teka po, we have Mojo Arles de los Santos who covered the Public Works and Highways press conference earlier. Makibalita muna tayo. Arles, so ano nangyari sa press con kanina? Was it Vince Sison, the secretary? Yes. Vince, yes. Hi, Tama ka Arles. dyan, Bok, no? Vince Tizon. Hello, Ami, Bok at Ronald. Kanina nga isinagawa ang press conference ng DPWH kung saan kinumpirma ni Secretary Vince Tizon na aalisin na yung tinatawag na allocables. Yan yung
discretionary funds no, na inalaan sa bawat distrito. Ayon kay Dizon, ay magkakaroon daw ng bagong formula yung allocables. Dito raw kasi nakikita no, yung sistema ng palakasan kung saan ipinapasok at pinapondohan ang mga proyekto kahit wala naman itong plano. Sa bagong budgeting formula ng ahensya, iayon na ang budget allocation sa pangangailangan ng bawat distrito at dapat din ang lahat ng proyekto ay mayroong plano at dumaan at inendorso ng Regional at Provincial Development Councils. Kasama rin sa prioridad ng DPWH yung rehabilitasyon ng ilang pangunahing kalsada sa bansa gaya ng Maharlika Highway na may habang 3,000 kilometers. Ito ay binabaybay no, mula yung Hilagang Luzon hanggang Mindanao na hindi pa daw nagkakaroon ng major rehab mula 30 to 40 years nang ito ay tinayo. Gayon din yung C5 Road at ilang pang tulay sa bansa na sira-sira at putol-putol ang pagkakagawa. Siyempre kasabay niyan no, yung plano nga na mas pabilisin pa yung pagsasaayos ng EDSA. Pero kinumpirma niya din, nahaharap nga siya sa Sandigan Bayan sa January 20 patungkol sa isa sa mga kaso ng flood control scandal sa bansa. Carlos, may istorya dito na tanggal daw yung mga regional district engineers sa Ilocos Norte in particular and Metro Manila. Bago ba yon? Actually, kanina niya lang kinumpirma bago yun. 4 na regional directors ang sinibak Yes. ang sisibakin. Actually, kanina nung nag-press ko alas 8 ng umaga. So, we're just we'll be asking kung ito na nga ba yung ngayon pa lamang magte-take effect, no? Pero meron din mga assistant regional directors at mga district engineer na yung iba ay iniimbestigahan na rin patungkol pa din sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa. Okay. Arles, itong allocables, the problem with the allocables kasi in the past was it's quite an opaque formula. Parang nobody could understand how the formula was formulated by the late Undersecretary Cabral. But how do we know that itong ipapalit na bagong formula will just be a change of name and not a change of systems? Tama ka dyan, Bok. No? Kasi alam mo, halos isang buwan na rin mula nang pumanaw si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na sinasabi na siya lang yung nakakaalam kung paano yung naging formula dito sa tinatawagang allocables. Pero ayon kay Secretary Vince Dizon, magkakaroon sila ng press conference para formal na ipakita at ipaliwanag kung paano nga ba yung magiging bagong formula kabukod doon sa mga requirement na nais nila. So bawal na yung palakasan, dapat lahat may plano, dapat dumaan sa Provincial at Regional Development Council, and then ipepresenta din daw nila yon kay Pangulong Bongbong Marcos at bago nga ipakita sa media. Mm-hmm. But yung pagtanggal ng allocables, is that the same as pagbabawal sa mga proposals o project proposals, whether you're congressman, senador o Siguro, ASEC? yung mahalaga, Ed, i-define muna natin. Ano bang ibig sabihin ng allocables at this point? Sige. Para maunawaan ng mga tigapakinig natin. Para maunawaan, ano ba yung tinanggal? Oo. No? Oo. How did he define it, Bok? Was he able to define What are itong allocables at this na point? pinagbabawal na? At least yung kanina, Bok, ay yung kasama sa binanggit niyang allocables, ayan yung mga ipinapasok daw ng mga politiko ng mga proyekto. So, andyan yung mga putol-putol na mga tulay, yung mga flood control projects, and syempre yung ilang mga kalsada, no? Karamihan daw kasi dito, yung pinaka-issue sa allocables, yung karamihan nga, palakasan lang daw yung pagpapasok, no? Mm-hmm. So, ito yung may formula din sa bawat distrito na ngayon, hindi pa rin identified. So, ito yung nais nilang alisin, no? Yung allocables ng palakasan lang daw. Gusto nila maging base na ito sa pag-aaral ng DPWH and yung pangangailangan mismo ng lugar, then dun sila maglalagay ng budget afterwards. Arles, linawin lang natin, no? Yung allocables na sinasabi mo, yun yung mga proyekto na ipinasok sa NEP. Hiningi. NEP no? yun, oo. NEP na hiningi na hindi na-deliver. Either substandard or ghost or merong kickback. Pero yung ipinasok on their own ay not necessarily anomalous. Dahil pinasok, kumbaga ni-request ng mga politicians na ipasok doon sa NEP. So ano ang tinanggal? Yung pagpasok o yung mga substandard na mga ipinasok at saka mga ghost o pareho? Yung sa pagkakaunawa natin, Ronald, pareho Talagang hindi na lang basta-bastang pwedeng palakasan. Yung dadaan dapat ito lahat sa Regional and Provincial Development Council. So
kung merong proyekto or nais na like infrastructure projects yung bawat local government unit, kailangan dumaan na doon ng may tamang plano. Nakita raw kasi no na ito yung isa yung sa allocables yung isa sa mga paraan na kung saan pasok lang ng pasok sa NEP and then sa GAP, tapos wala namang mga plano. So later on, yun yung na-discover na mga anomalous flood control projects and yung iba, later if we found out na anomalous na ghost projects pa nga. So ngayon, So, saan Arles, magagaling ang linawin ko lang, recommendations? Oo. Saan magagaling ang recommendation? LGUs? Who proposes ngayon ng Who projects? proposes ng mga projects na papasok sa NEP? Itong provincial at regional development council kasi nanggagaling pa din yan mula sa mga barangay papunta ng LGU and then bago ipasa sa kanilang mga provincial and then later regional, no? So diyan natin nakita yung actually ito malaki din tanong to tatanggalin din ba kasama yung 150 million pesos na sinasabi nilang allocation per congressman? Yun yung mga parang pagpapaayos ng mga infrastructure projects doon sa kanilang mga lugar. Pero kailangan ganun daw, actually by design, ganun dapat mula sa LGU, papunta ng provincial and then sa regional. Ang ibig bang sabihin niyan, wala nang unprogrammed funds? Ano, ibig sabihin ba niyan ay lahat ipapasok na lang sa NEP? Wala nang magkakaroon na unprogrammed funds na nililink din sa allocables? Walang nabanggit si Dizon so far, Ronald, na ganyan kung yung may UA na mga programs pa rin at least, no, they focus talaga nila yung mga allocables per distrito pa lang talaga. So, Arles, ang final word dyan, bago pumasok sa NEP, yung Regional and Provincial Development Council, kailangan i-vet nila. So, ibig sabihin ba niyan, yung congressman, kung meron siyang i-endorse na project, kailangan i-vet niyang Regional Development Council. Tama ba yun? Correct. Doon dapat daw talaga, Ami. Dapat may mga plano, yung mga feasibility study, yung location nito, and then yung budget. Kasi naniniwala si Dizon, Ami, na kahit nabawasan yung kanilang pondo para sa taon na ito, no, pwede pa rin sila daw makagawa ng mga proyekto na maaayos naman. But still, kailangan may tamang plano and proper coordination nang sa gayon ay maiwasan na din yung iba pang mga anomalous na infrastructure projects ng DPWH. Hinamin lang So, natin, ang Arles. final stop bago sa NEP, kasi dati, yung congressman pwedeng, pasok niyo nga itong project ko, tapos nandun na siya sa NEP. Ngayon, pati yung congressman kailangang dumaan dun sa Regional Development Council. Hindi na sila yung last word before the NEP. Mukhang hindi ganon. Kasi kapag ganon, if you're going to vet, kasi yan namang development, yung NEP talagang kumukuha yan ng, ng input Proposals, from yeah. all sectors Yeah. ng gobyerno. Yan ang Correct. sinasabi ng mga congressman. Talaga namang kinukonsulta kami dyan. Kaya lang, ang problema nga, kung ganyang ipapasok yung vetting for para hindi nga anomalous yung proyekto mo, sino yung final word? Kailangan bang pati yung congressman dumaan doon? Para yung ini-endorse niya tama yung proyekto. Ang isa kasing contradiction dyan, Ami, kung mga legislators yung magpapasok sa NEP, sila rin eventually mag-a-approve nung pinasok nila. So, usually, kaya... Hindi, pwede mo na maipasok, di ba? Kung politiko ka, pwede mo ipasok sa NEP, kaya lang kailangan dumaan yung project proposal mo sa nakakaintindi. Hindi pwedeng pasok na ng pasok dahil meron akong kickback dito or something. Yes, pero usually kasi yan, galing yan sa mga cabinet secretaries. Kaya hindi lang ito public works yung pinag-uusapan natin. Lahat ng mga line agencies magpo-propose ng ilalagay sa NEP. Yun yung konsepto ng NEP. Pero Hindi, ito lang yung DPWH. Kung babaguhin niya ni Vince, yun na ba ang magiging sistema sa DPWH? Hindi na pwedeng last word yung congressman bago yung NEP. Ganun ba yung gagawin niya? Arles. Yes, Ami. Yun Nawala siya. so far yung Ami. Yes, so far
Yun talaga yung sinasabi ni Dizon. And by design, even nung nagsimula yung investigasyon dito sa mga anomalyang flood control projects, yung mga insertion at yung mga proponent talaga na up until now ay kasama sa mga pinaghahanap, no? Kaya ayon kay Dizon, yung itong allocables talaga kailangan ng alisin. Bawal na yung palakasan, dapat lahat ng mga proyekto may tamang plano and dumadaan talaga doon sa mga development councils ng pamahalaan. So, yung mga barangay, yung LGU, pwede silang mag-submit doon, pero yung discretion talaga yung provincial and regional nasilip ito at may tamang plano para rito. Arles, ninyo ba napag-usapan yung isang elephant in the room? Yung Cabral files? Napag-usapan din, Ronald, actually. Tinanungan natin kay Dizon kung kinukumpirma niya ba yung kumalat na mga dokumento dito, no? Ayon sa kanya, medyo actually hindi ayon sa kanya, talagang tikom yung bibig niya patungkol dito dahil ilang araw daw mula nung pumanaw itong si Cabral, ipinasa na daw sa sa Ombudsman yung mga dokumento, yung mga computer na hinihingi nito kaugnay doon sa flood control scam, no? And magkakaroon na rin sila ng spokesperson na magsasalita na lamang dito na aatasan nila, no, para sa responsibility na to, no. And nasa kamay na daw ng Ombudsman yung pangangailangan ay yung hakbang para nga suriin yung veracity and authenticity nito kasi batch by batch daw yung ibinibigay nilang mga dokumento doon sa Ombudsman, no, patungkol dito sa mga issue ng flood control project. So hindi ayon kay Dizon, yung kinumpirma niya lang na may basbas niya yung pagbibigay ng dokumento doon sa mga district na mga projects, no, pero yung sa mga sa iba pang mga files na kinuha daw umano ni Leviste, hindi niya talaga binigyan daw yon ng basbas na yun nga nagsalita pa yung mga staff ni Cabral na may pilitan o nasugatan pa nga itong si Cabral nang kinukuha yung mga dokumento. Alex, balikan ko lang yung yung allocables. I get what you mean and I also get what he means na bawal ang palakasan, which should be the case naman talaga. All projects naman should be on a per need basis. Per need of the community or of the jurisdiction. Kaya may bottom-up budgeting. Yeah. Galing dun sa ilalim dapat yung need para tapos i-advise yung mga tao sa taas and so on. My question is this malinaw ba kung sino sa huli ang may final jurisdiction o exclusive authority para mag-propose ng programa o project sa NEP? Kasi what you had before was mayroong proponents coming from Congress, from Senate, from cabinet secretaries and undersecretaries, private persons, and so on, even contractors, and so on down the line. By itself, it's not necessarily illegal or wrong. Basta lang you tick the boxes na parang is this going to help the community? Is this what the community needs? Is there a study for it? So yun, ang tanong ko sa iyo was there any clarity as to who has the jurisdiction or the exclusive authority to make that decision kung anong ipapasok at ano hindi ipapasok sa NEP? Ayan yung hindi natin nahingan ng sagot kay Secretary Vince Dizon. Itong formula actually nakatable lang kung ano na yung mga bawal, ano yung mga bago, and kailangan talaga din na malaman din kung kung pwede pa rin ba yung mga final say ng bawat department kasi sisilipin pa din yan ng DPWH, still pagdaan ng mga regional at provincial development councils. Pero So, I suppose sa huli naman kasi may final approval I suppose niyan would be the DPWH secretary for submission to the DBM dun sa NEP sa NEP proposal ng DPWH. Pero yung kanyang pagtanggap ng mga proposals, sino lang ang maaring magbigay ng proposals at sinong bawal? Yung mga tinatanong ko kung yung regional development councils ba ang final exclusive lang ba sa goes to the Development Council? Hindi kasi required yun Ayan, may ganun hindi yun Hindi, required. baka yun ang gawin ngayon ni Vince. Ewan ko kung yun ang gusto niyang gawin. So, these are things that we may need to find out. Kasi sa huli, yung nagkakahimaya ng mga detalye, parang, bakit siya nag-propose? Bawal ba? Mga ganun. Yan ang sabi ng mga lawmakers, di ba? Kasi pwede naman, talaga naman kinukonsulta kami. Pwede namang sabihin ng lawmaker, for example, hypothetically, pwede sabihin ng lawmaker, area ko to, alam ko kailangan ng mga tao ko dito. Yeah. Diba? Kaya And ako that's binoto. not necessarily wrong. Di ba yun ang sinasabi ng mga congressman?
Not We're necessarily supposed to wrong, know what our constituents need. but not also necessarily right all the time. Yeah. Hindi lang. Dahil they are legislators eh. Ang legislators are not executives, local or national. Dapat ang gumagawa niyan are local and national executives. The LGUs. Yun yung problema sa Hindi, ating sistema. sinasabi nila, it's part of the Of General representing- Appropriations Act, which is legislation. Yan naman yung sinasabi nila. They have the It's power. part of the Yeah. crafting of the GAA. Yan naman yung sinasabi nila. Yes, that's why they don't have to put programs in the NEP because they are supposed to approve it. Diba? Hindi, nag-evaluate din sila. Pwede silang diba? Pwede silang mag-transfer actually. may conflict Pwede of, mag-cut-cut, pwedeng konting may conflict of interest yun eh. Paano? Malinaw sa ibang bansa. Malinaw yung delineation between legislation and executive functions. Actually, sa ating constitution, malinaw yan. Ayun lang yung practice, hindi nasusunod. Kaya nga, malinaw nga sa Constitution ng Program Appropriation, di pa rin nasunod. Yes. So yun, all these questions still on the table. Kasi nga, we hark back to the problem before of the allocables. Ito yung nakita malaking butas ng PCID dun sa allocables issue kasi napaka-opaque ng forma ng allocables na yung napakaliit na distrito sa Ilocos, ang laki na nakuha. Samantalang yung napakaraming populasyon sa Rizal, napakaliit na nakuha. Yan yung matagal nang paulit-ulit sinasabi ni Senator Ping Lacson. Kaya hindi siya kumukuha ng pork, di ba? Siya lang yata, at saka si Senator Sagisag ang never kumuha ng Joker. pork. No? Si Joker, di ba? Yes, Joker, kumuha na rin yun. Joker Kumuha rin Arroyo. yun, Si Joker. Kumuha na rin yun later. No? Kaya sinasabi nila, hindi namin trabaho yan eh. No? Hindi namin trabaho yan eh. Trabaho yan ng executive, local and national. Ang problema, Lone Ranger lang siya. For the longest time. Oo. Dahil nga, nakakatulong yan sa patronage at nakakatulong yan sa corruption. In aid of re-election. Oo. So, Kaya paano yun. i-institutionalize yung ginagawa nila, Ping? Yan ang tanong ngayon. Kaya ba? Anyway, yan, ginulat In si fact, kung Arles. si... But Arles, you Baka cannot- sa susunod na budget ni Vince, lalong lumiit yung pondo ng DPWH. Sa ginagawa niya. Ang chismis nga, mag-resign na siya. Oo nga, ano ba yun? Oh. Totoo ba yan? Mukhang hindi naman. Hindi naman. Arles, medyo ginula namin yung hapon mo. Ay, teka, sorry. Isang huling tanong. Ito. Kung maghihigpit sila doon sa sa mga patakan sa kung sino lang pwede mag-propose at anong prerequisites for proponents to pitch projects, hindi kaya mag-slow down din. I'm being kontrapelo here. Hindi kaya mag-slow down naman ang spending natin in a major way dun sa infrastructure Nag-slow projects. down na nga last year. Baka Ed, lalo bumagsak mag-slow na down yan last year. if that's implemented across the board. Pero hindi lang dahil sa issue Kaya nito. bumagsak yung GDP natin Hindi lang sa issue nito. Dahil sa entire anti-corruption issue. Mm. Dahil ngayon, yung mga corrupt, takot nang pumirma. Baka Oo. makasuhan sila. Kaya bumagsak yung GDP. Kaya nag-slow down yung GDP. Bumagal yung government spending. Malaking bagay yun doon sa pag-slow down ng GDP. Kaya nga ang tanong yan, pabibilisin mo ba? With the taint of corruption? With that or concern. papatagalin mo, pero malinis naman yung proseso. I remember nung paano ni Pinoy, major slowdown din nung first year or two ng infrastructure projects ni Bib Singson dahil naghihigpit daw siya sa mga patakaran Nag-review sa proseso. Yes, at saka very nag-review. conservative si Pinoy. Sa usapin ng debt, sa usapin ng spending, no? Et cetera, et cetera. Ayaw niya ng parang irresponsible na paggastos. So these are things that we may also have to look at whether there would also be an impact on Pero the kahit nagayos noon, hindi naman bumagal yung growth. No? So, ibig sabihin pwedeng gawin 'yun eh. Pwedeng higpitan yung spending para lesser ang corruption, pero at the same time hindi naman tatamaan yung growth targets. Tamang timpla lang. Okay. So far, Bok, dun kanina sa nabigay na new budgeting formula, pinangako naman ni Dizon na uunahin pa din yung pondo para sa completion ng mga ongoing projects. Ongoing projects. So maybe andyan this is for, priority pa din. Nandun na, dumating na. May Masayang mga pag hindi mo mga ito nun, oy. charges, continuation. Correct. Pero sa mga paparating pang project, yun yung aabangan natin sa mga paparating pang taon. At saka ang dami ng mga pinalitan na district Engineers. Oo.
Yes, siyempre, galing pa rin sa DPWH yung mga ipinalit. Pero tingnan natin, baka mas may impact yon itong mga bago. Baka mas mag-iingat sila. Oo. Pero Arles, pupunta ka ba sa Sinulog? Ha? Di ba taga Cebu si Pati Arles? sinulog, may anti-corruption, Oo. Talagang nag-scale up ang simbahan, Oo, tingnan mo naman yung Pati yung kwan. sinulog, ginagamit na nila yung mga festivals Tingnan mo for na- sending a message. Tignan mo naman na Ami, dun sa Black Nazarene, sumisigaw yung mga tao. Kulong na yan. First time nangyari yun. Ikulong, oo. Sumisigaw yung mga Kaya nga, nagmamarcha. Oo. Pero baka magkatalo dun sa sinong ikukulong. Doon maghihiwalayan. Ano yan? Doon magkakahiwalayan ng... Hindi, mahalaga naman sa tao. May makulong na big fish. Ayan nga, pero the different groups have different big fish in mind. Di ba? Di pagsama lahat. Sige, pwede yan. Okay. All of the above. Mag-goodbye na tayo kay Arles. I think we've thoroughly confused Arles already. Maraming salamat sa iyo, Arles de los Santos. May pakamuling pantalong. Sige, agap na Thank tayo. you, Arles. Thank you, Arles. Thank you, Arles. You're watching Storycon on One News. You just need to take a break. We'll be right back. This is the Story Conference Group or the Storycon Group. We've got developing news in the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Of course, with us, Ami Pamituan of the Philippine Star and Raul Llamas, our resident political insider. Diba? Swabing-swabing dating ng insider. Okay. And, Parang bukbok, parang ano? Parang bukbok, nakadikit sa Parang Hindi ko malaman kung matutuwa ako doon. Ano yung bukbok? Bukbok? Hindi mo alam ng bukbok? Okay, ano yun? nakatabi sa pader. Nakadikit sa pader. Di ba yung bukbok yung parang weevils? Insider daw. Insider Minsan salbahe ito si Ami, no? Bukbok. Baka mamaya, paglabas ko dyan sa Sheridan, sigaw sa akin, yan yung bukbok. Yan yung bukbok. Di ba, Libok? Katabi naman si Bok, eh. Ay, corny. Si Bok sa kasi Bokbok. Ay, corny. Ay, ako, Diyos ko po. Anyway, we're trying to, are we already in? Let's bring in ICI Special Advisor and former PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Sir, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon, Chief. Good afternoon, General. Sir, ma'am, sir, good afternoon po at good afternoon po sa ating mga tagapakinig po. Thank you po for joining us. Sorry, Yes. sir, yung picture mo, naka-uniforme ka pa ng PNP. Medyo luma natin yung picture Kaya nga, to. General tawag ko. Wala tayong mas recent picture. General, ano na ba status ng ICI ngayon? Sir, so far, tuloy pa rin naman po yung mga ginagawa natin pag-imbestiga dun sa mga ibang mga flood control project at mga infrastructures. And then, we are also waiting kung meron pa pong appointment ng bagong commissioner po para sa ganun ay makapag-function po ng maayos ang ICI po. Process ng mga bago, napapalit doon sa dalawa na umalis. Opo. Opo, kasi I suggested nga po kay chairman namin na I think we need to write the Office of the President and ask them if they already have a replacement po sa mga commissioners namin. Kasi nga, hindi po makapag-function ng maayos ang ICI with two lacking commissioners po. Pero paano yung mga sinasabi nung ombudsman ngayon na 1 to 2 months na lang daw? Yung ICI, sinabi niya last month. At yung sinasabi naman ni Claire Castro na medyo redundant na. At yung trabaho dapat ng ICI, trabaho na ng ombudsman. Nag-uusap pa kayo with the executive tungkol dito? Opo, ang nakikita ko naman po dito is in the event po na they deem it na ganun nga po ang i-terminate na nila o i-abolish ang ICI because they feel na parang may duplication po ng function, wala po tayong magagawa. But so far, as of now, wala pa po na mag-notice. That's why sabi ko nga, we have to write the Office of the President if they are still appointing a new replacement for the resigned commissioners po ng ICI.
Mhm. Pero sir, wala pa pong response from the Office of the President kung sila ngay mag-a-appoint. Wala pang feedback? So far, wala pa ho. Kaya nga sabi ko nga ho, we have to formally write the Office of the President kasi nga, we are expecting na nung nag-take effect po yung resignation ni Commissioner Singson ay meron na ho silang inaay na papalit po kay Commissioner Singson. And then, it was followed by the resignation of Commissioner Fajardo. So, kaya sinadjust ko po last week na I think it's high time na we have to write the Office of the President for us to get a clear guidance kung ano po ba ang magiging fate ng ICI po. Kayo naman, General, linawin ko lang yung ano nyo, no? Yung designation nyo, are you an investigator? Advisor and Hindi ho, investigator po ba kayo? Advisor lang po. po. So tiniting Yes, pero po. being the only police official diyan, meron kayong role dun sa investigation. Tinitingnan niyo po ba yung yung mga files from Secretary Cabral? Hindi ko sinasabi na kung yun yung galing kay Yusek kay Congressman Libiste Libiste. or whatever, pero may tinitingnan po ba kayong files from Yusek Cabral? I think the file that is being mentioned po by Congressman Libiste, ipinakita po niya yan sa aming mga commissioners during his visit. And then I think it's already with our legal po. Legal. So legal na ho ang tumitingin kung ano ho ba yung veracity ng mga files na ipinakita po ni Congressman Libiste. General, may nakalinya ba kayo ng mga high-profile people na pinapatawag dyan sa ICI katulad nung nakaraan? O rekomendado ninyo? O ni Justice? Supposed to be ho, may mga imbitahan po kami na mga high-profile na mga personalities na binabanggit nga po ni dating Yusek Bernardo in his affidavit po as an applicant po ng Witness Protection Program. Unfortunately nga po, we cannot conduct hearing with only one commissioner po na natitira po out of the 3 commissioners. So technically you're in limbo right now kasi you cannot have any hearing dahil isa out of 3. Most probably po, Sir Ed, kaya nga ho, as the advisor, I suggested kay our executive director, kay Atty. Osaka, na I think it's important that we communicate with Malacanang kung ano ho ba ang plano nila dun sa dalawang nag-resign na commissioner ko ng ICI. Yes, sir. Sir, going back General, kahit bulong from Malacanang, wala kayong nabalitaan. Because O, it's paramdam. January 12 already. January 12 na eh. Di ba? Nung katapusan pa ng December, pinag-uusapan yan kung anong mangyayari sa ICI. At sinabi na nung kapatid ni Presidente na by February 1, wala na daw. Walang any kahit bulong man lang from Malacanang to the ICI kung anong balak nilang gawin. Ma'am, so far po, personally ako wala akong idea kung ano ho talaga ang magiging fate ng ICI dahil yun nga may mga report na hanggang February 1 na lang ang ICI and Yes. yung kay Ombudsman Rimulyo naman is 1 to 2 months. Kasi nakikita ko nga ho na importante na malaman po natin because in fairness po sa aming mga empleyado, sa mga hinayad po namin na mga Yes. empleyado namin sa ICI, they also need to be informed so that they can prepare po kung ano man ang mangyayari sa ICI. Of Sabi course. nyo, General, na tuloy yung inyong investigasyon. Pero sabi nyo rin na mahirap ituloy yung functions ng ICI na iisa lang yung naiwang commissioner. So, anong klaseng investigasyon yung ginagawa nyo knowing itong ganitong klaseng limitasyon? Hindi kayo makapagpatawag ng mga tao, no? Yes, sir. Ang ginagawa po natin ngayon is yung mga documents po, like yung mga bid documents na mga identified na mga projects, tuloy-tuloy pa rin ho ang pag-review ng ating mga lawyers. We are preparing po yung mga referral namin so that eventually, pagka nasilapan na po yung two lacking commissioners, madali na lang po yung pag-briefing sa kanila, pag-discuss kung ano po yung mga
mga cases due for referral to sa ombudsman. Dahil before December 15 po, I think lahat po ng mga priority na mga iniimbestigahan na mga personalities, lahat po ay na-refer na po sa ombudsman. So it's already with the ombudsman to determine if there is a probable cause for them to elevate it to the Sandigan Bayan po. General, on a personal note, anong pakiramdam nyo ngayon dito sa lahat ng nangyayari at mga problema ng ICI? Dati kasi si Commissioner Babe Singson very open sa kanyang mga nararamdaman. Hindi ko naman sinasabi na mag-open din kayo. Pero kamusta ang inyong pakiramdam at this point? No? For me po, personally, we have to just continue our job. Meron po kaming mandato. Ang mandato po ng ICI is, of course, to investigate and file criminal charges against yung mga personalities, file administrative charges against sa mga hearing ng mga government employees, and then we also have the mandate po to recover po the mga assets that were proceeds of the stolen mga funds, and recommend po policies so that policies and possible amendment of the laws para hindi na humaulit itong mga ganitong pangyayari sa mga susunod na panahon po. So, tuloy-tuloy lamang po ang aming trabaho, yung attitude po personally, at saka I encourage yung mga kasamahan ko na ituloy lamang po natin, and let's wait kung ano po ang magiging final na plano po ng gobyerno po natin sa status ng ICI. Mhm. Mhm. Sir, Pero General, you're coordinating with the police, ano? Kasi sabi ninyo kayo yung nag-tip off sa sa Customs and Police yung raid, yung pag-seizure ng mga luxury cars ni Saldico. So tuloy-tuloy pa rin Yes, yung coordination niyo with law enforcement. Yes, ma'am. Actually, ma'am, as early as December po, before the Christmas, meron mga information na na-receive po kami regarding sa mga vehicles na nakapark sa isang condominium dito sa BGC. So, kinuha po namin yung mga plate number, and then we requested LTO kung ano yung mga sasakyan ng mga ito, sino po yung may-ari, sino po yung mga anong klaseng mga sasakyan. And when we were able po to identify na some of them are, or majority of them are luxury na mga vehicle, so we coordinated with the Bureau of Customs. And then, yun nga po, pinabantayan na rin po natin yung area. Yung general area po na sa ating kapulisan, we requested the Taguig PNP to conduct monitoring po sa mga sasakyan na yun. While while the Bureau of Customs and the ICI will be applying for a search warrant po. Kasi customs na po yan, customs na trabaho. That's why we have to seek for the assistance of the Bureau of Customs po. And salamat naman po sa ating judge na the search warrant was granted. That's why we implemented it immediately on September 8 po. And yun nga, nakumpisa po natin ang 8 luxury vehicles out of the 9 na search warrant na inisyu po ng judge. And then may mga other pa rin po na mga sasakyan na kinuha po or hinila po ng ating PNP Highway Patrol Group dahil meron din po silang mga ongoing investigation pertaining po dun sa mga sasakyan na nabanggit po. okay. Sir, last na ako. Pahabol lang. Baka lang sakali. I'm sure narinig niyo yung reports na si Henry Alcantara, dating Bulacan First District District Engineer, supposedly nag-recant daw ng kanyang testimony. Have you heard anything about that? Can you confirm if that really happened or wala pa kayong reports on that? Wala pa po kaming confirmation. Sa diaryo lamang po namin nababasa yun. So, we have yet to really confirm po kung totoo po yung kanyang ginawang retraction. And yun po, up to the confirmation, wala pa po kami nakikita na official na retraction po ng mga statement ni Henry Alcantara.
Okay. We'd like to say thank you kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., dating PNP Chief. Thank you, sir, for joining us this afternoon. Salamat, General. Thank you, Sir, General. maraming salamat po. Yes, sir. Thank you very much po. Good afternoon po. Good afternoon po. And thank you for joining Storycon today, this Monday, January 12 ba? 12. 11? 12. Okay, sorry about that. Mga bukbok. Mga bukbok. Sibok at bukbok. Si Bokbok. Aming Pamintuan, editor ng Philippine Star, and Rol Llamas, ang editor ng mga political pundits. Alam ko ng mga bukbok. Diba? Okay. Just again tomorrow at 4 p.m. for Storycon. I'm Ed Lingao. Kapatid, we are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.